the purpose of this Zoom is hindi po para manghikayat, hindi po para sabihan kayo kung ano po yung magiging decision ninyo, kundi pag-uusapan lang po natin dito kung ano yung ina-advise sa atin ng mga nakakausap nating abogado, and at the same time, yung mga ilang actions item na pwede nating i-consider. So, kung ang decision po ninyo ay hindi kayo agree doon sa mga mapag-uusapan o madidiscuss dito, so I guess matagal na po tayong sellers at marami na po tayo na pag-usapan sa iba't ibang mga GCs, mga chat room, ganyan. So, hindi po tayo manghihikayat, hindi po tayo kakalaban, hindi po tayo magbabanggit ng ibang bagay maliban lang sa mga dapat na nating gawin. Okay? So, technically po kasi, one of the main reason bakit kinakailangan tayong mag-file ng complaint. Okay? So, ganito po kasi ang magiging procedure niyan. Hinihintay nating magkaroon ng decision ang Securities and Exchange Commission dahil sabi nga po nila doon sa kanilang huling letter, meron ng appeal ang sitaw sa kanila. So therefore, ano po yung hinihintay natin? Decision. Okay? So kung sakali pong mag-decision ang SEC doon sa naging apila po ng sitaw, and if their decision is cease and desist order, meron pong pagkakataon na ibibigay ang Securities and Exchange Commission sa New Sitaw Corporation para umapila. At yun po yung hinihintay. SEC might be final and executory. So since final and executory na po yung magiging desisyon, ang susunod po dyan na action item ng SEC is makikipag-coordinate po sila sa Anti-Money Laundering Council, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, and sa other agencies of the government. Ano po yung dahilan bakit sila makikipag-coordinate? Pag-aaralan, pagpaplanuhan, kung paano nga ba ma-freeze, mahahanap ang lahat ng assets ng Sitaw Corporation. Okay? Kapag nahanap na po ang lahat ng assets ng Sitaw Corporation, ay ihahanda naman na po o ipaplano na po ng mga ahensyang ito yung liquidation. No? Yung liquidation na po ang ipe-prepare. Ngayon, isa sa mga kailangan para malaman ng mga ahensyang ito kung sino yung makaka-receive ng mga liquidation na yon, ay magbabase po sila doon sa may complaint. Kung wala po tayong complaint, ibig sabihin wala tayong problema. Kung wala tayong complaint, ibig sabihin hindi tayo naghahabol ng ating pera. Ganun lamang po kasimple yun. Kaya po sinasabi na kung sino lamang po yung may formal complaint, sila lamang yung magiging priority para makakuha kung sakali mang mayroon pang makuhang assets ang mga ahensyang nabanggit ko, SEC, AMLAC, and BSP. Okay? So I hope na clear po yan. So wala pa po akong, personally po, wala pa po akong nabasa, napanood na grupo ang kumbaga kinwestiyon yung decision ng isang ahensya kung hindi naman po sila authorized. No? So it should be the court to decide. So, yun po yung isang point na kailangang mag-file ng complaint. Okay, so yung unahin po natin, yung mga nandito sa Pilipinas, yung pagpa-file po ng complaint
actually ay individual. Okay? Yung pagpa-file po ng complaint ay individual. Dapat meron po kayong complaint affidavit. Kasama na po doon yung inyong mga evidences. At ipapanotarize po ninyo yon sa mga alam po ninyong notary public and then submit it to the Securities and Exchange Commission. Again, yung mga nasa Pilipinas naman na gusto po ang grupo para marami po, no? Ang gagawin po ninyo, maghanap kayo ng pinakang leader ninyo na magko-compile ng mga notarized complaint affidavit at idiretso po sa Securities and Exchange Commission. Okay? Yung mga nasa probinsya po, meron pong mga opisina, satellite office ang Securities and Exchange Commission. Kaya lang, ganun din po ang mangyayari. Ibabato rin po kayo dito sa head office sa Makati. So, ganun din po ang suma total po nun. Okay? So, pwedeng magpunta dyan sa mga satellite office ng SEC pero dadalhin pa rin po dito sa head office. Okay? So, tapos na po tayo dun sa mga nandito sa Pilipinas. Yung OFW. Okay? So, yung OFW, ganito po ang inyong gagawin. Yung mga malalapit sa consular office o kaya sa embassy ninyo, okay, gumawa po kayo ng special power of attorney at fill-upan po ninyo yung complaint affidavit. Okay, pagkatapos po, i-print po ninyo yon and then ipapanotarize ninyo. Pag napanotarize na po ninyo yon, ay picturean ninyo uli and then isend ninyo doon sa magiging authorized representative po ninyo. Dapat po kayo po mismo yung pumirma. So, itatype ninyo, ipiprint, pipirmahan, ipapanotarize, isesend via email doon sa authorized representative po ninyo. Okay? So, yun po ang pinaka best way sa mga OFW. Another option po sa mga OFW, kung meron kayong family or relative, kasi marami pong ganun, na nandito sa Pilipinas na seller, halimbawa yung wife nila o yung husband nila or any partner ninyo, meron pong account and then kayo rin po ay mayroong account. Better po na instead yung mga OFW ang gumawa ng formal complaint affidavit, kayo na lang po na nandito sa Pilipinas ang gumawa ng formal complaint affidavit. Bale, ang ilalagay nyo na lamang po sa affidavit na yon, dalawa po yung account ninyo, my partner is also one of the seller, and so on so forth. Para yung, kumbaga, automatic po na i-represent na rin po ninyo yung kamag-anak po ninyo na OFW. Yun po yung pangalawang options para sa mga OFW. Yung pangatlong options po sa mga OFW ay ganun pa rin po. Gumawa po kayo ng special power of attorney and then ano ba yun? Complaint affidavit. Pagkatapos, i-print ninyo, signaturean ninyo, pumunta kayo sa pinakamalapit na consular office or embassy, ipanotarize, picturean, and then isend po ninyo sa isang leader na nandito sa Pilipinas. So, yung mga nabanggit kong mga formal complaint affidavit ay ipapadala, isesend po sa Securities and Exchange Commission ng mga inauthorize po ninyong representative. So, ganun lang po kasimple yung pagpa-file ng complaint.
Ngayon po, yung formal affidavit na pong yun, ay template lang po yun, itsura lamang po siya, basihan lamang po siya, not necessarily na exactly the same yung gagawin po ninyong formal complaint. As long as nandoon po yung mga na-experience ninyo kung paano kayo nag-umpisa, paano kayo nagkaroon o nag-umpisang magkaroon ng problema. Ngayon, andyan na yung problema, hindi nakikipag-usap ang sitaw, maraming way, maraming linggo ang binigay na opportunity para sa disbursement and yet wala pa rin yung hinihintay nating disbursement. Lahat po ng evidences, lahat po ng uh, opportunity na binigay ninyo sa sitaw pero hindi po nangyari, ilagay po ninyo yon doon sa inyong complaint affidavit. So, para po maging klaro. Okay? So, yun po muna yung mga topic na ano natin. Saka po natin pag-usapan naman yung ibang parte, yung class lawsuit. So, ngayon po ay ano tayo, i-open natin yung Q&A. Pwede po kayo mag-raise ng kamay. Yan, okay. So, yan, no, pinutol ko na doon, mahaba pa yon. Kaso question and answer na yon, tsaka doon sa class. So, ang kinuha lang naman natin dito, yung information na kung ano yung mga dapat gawin ng OFW at ng mga nasa Pilipinas, nasa probinsya, kung paano yung gagawin. So, pinaliwanag naman ni Prof. Jam. So, napakaganda at maliwanag na sinabi dyan ni Prof. kung ano yung dapat gawin, no? Sa mga nasa Pilipinas, pwede kayong pumunta direkta sa ano, no? Diyan sa Makati, yung main office ng SEC, no? Yung mga nasa probinsya naman, pwede nyo naman yan, may mga local naman sila. So pwede nyo naman doon yung padaanin, di ba? Yun lang, magpa-add na lang po kayo doon sa GC, no, ng mga GC nila, Prof. Nandun ako sa mga affiliates ko naman, sabihan nyo lang ako para mai-add ko kayo doon. Para kung may mga tanong kayo, pwede po kayo magtanong doon sa kanila kung ano yung mga dapat gawin. Sa mga OFW, gaya sabi ni Prof. So tulad ako, nandito ako sa Eastern Province, malayo ako doon sa ano, no, doon sa mismong embassy, no? At hindi ako makapunta. Hindi dahil hindi ako makapunta dahil hindi na ako magko-complain. So sa akin lang tinatayuan ko 'yon. So ito yung dahilan ko kung bakit hindi ako magko-complain, 'di ba? Una, ayan sa mga ano naman, may contact pa naman sila Ma'am Divine kay Mr. Dilan pero hindi ko na dito ninyo kung ano yung mga ano nila usapan doon, no? At yan, may inaayos din naman. Okay? So hindi tayo mag-open yan. So ang ano lang natin dito is yung stand ko kung bakit hindi. Una, sa mga karanasan ko po, no, na ilang beses na rin po ako na-scam. Since 2016 ako nagsimula ng online. I think 15 na 2019. Ayan, nag-online na ako niyan. At marami na po akong previous na na-scam din ako. Hanggang sa punto na yung na-scam ako noon ng milyon, no? Ayan yung sa Royal noon, no? Yung Royal. At yan, yung ano diyan, yung doktora. Yung doktora pa yung may-ari niyan. So na-scam kami diyan. At marami diyang kasali na mga retired official, government official, 'di ba? Mga police, military, may mga kasali, may mga ranggo pa po 'yon. At dumating sa punto na cease order 'yan kasi nga also ano po 'yan, na-issuean din po ng SEC ano, ng SEC yung ano, may company rin po, may office din po sa ano pa nga, Ortigas pa nga po yung office nila. Tapos nagkaroon pa sila ng office sa Cebu, laki ng office nila noon. Tapos ayan, ganun na nangyari noon. Then hanggang yun naman, nagreklamo kasi nangyari doon is nagka-problema na
sa payout kasi may mga nade-delay na yung payout kasi nga medyo malalaki na at yung mga cheque hindi naman nakapangalan mismo doon sa company kundi nakapangalan sa tao. So yan yung mga nangyari po niyan. Hanggang sa yon, to make it story short, na-scam kami tapos maraming nagdemanda, nagkaso, no, ganyan. Wala hanggang ngayon nga hindi naman nahuli yung doktore, 'di ba? Hindi nga nahuli 'yon. Alam naman kung saan nagtatago, hindi siya nahuli. Hanggang ngayon nagpapatuloy pa, no? Gumagawa pa rin ng ano para daw ibabalik yung pera pero wala naman. At gumawa pa ng another scam uli at marami na naman uling nagpaloko doon. Pero siyempre, hindi na tayo nag-ano doon, nag-join, no? Alam naman na kasi natin. Although malaki yung pera, tanong natin, Coach, malaking pera, bakit hindi ka magdemanda? Ito lang po, no? Kasi siyempre, magdidemanda ka, kailangan kukuha kang abogado. Hindi ko lang alam kung depende sa abogado. Ang alam ko diyan, pag nag-file ka ng kaso, mahina ka agad diyan, 50,000. Wala pa diyan mga xerox, lalakarin mo, abala pa. Gusto ko mabalik yung pera ko kasi pinaghirapan ko yun earn money ko yun. Pero naging practical na lang ako. Kung justice, sige, gagastos ako para makamit ko yung justice. Pero pagkatapos nun, ano, makulong, hindi nga nakulong eh. 'Di ba? So, ano nangyari? 'Di ba? May reklamo sa SEC, may ganito, wala rin pong nangyari. Ah, may mga nagsampa ng kaso, yung iba nga sabi nga nila, mas nadagdagan pa yung na-scam sa kanila. 'Di ba? Ako naman hindi kasi ang inisip ko na lang kikitain ko 'yan. Kaya yung imbis na ilalagay ko na 50,000, nag-invest na lang ako sa ibang company tulad nung sa gasoline station na ngayon kumikita na ako. Tapos yung mga franchising kesa iuubusin ko pa yan doon. So sabi ko at least doon nakabawi na, nakabawi ako dahil meron na akong mga co-ownership, di ba? Kesa ilalagay ko diyan. So yun yung naging sa akin po yun opinion ko po yun. Hindi ko po kayo inaano na ganun din yung gawin nyo. Kung nakwento ko lang yung side ko kung bakit yun yung stand ko. Ngayon, dito sa sitaw, parehas walang assurance eh. Halimbawa, tumayo ako dito sa hindi ako magko-complain pero naniniwala akong babalik yung pera ko pero wala siyang assurance kung kailan at paano ibabalik, 'di ba? Yun 'yon. Pero meron nakikipaglaban, nakikipag-usap. Ganon din doon sa mga nag-file ng kaso. Sa mga nag-file ng kaso, 'di ba? Wala rin assurance pero umaasa pa rin tayo. At least yung iba sabi, at least justice na kamit natin. Okay, yun yung opinion nyo eh. Pero kanya-kanya naman tayo ng opinion eh. Ito lang naman yung sa akin. Diba? Paano kung ang linagay mo dyan 10,000, 5,000, 30,000 tapos gagastos ka ng more than 50,000 para sa kaso. Oh, 'di ba? Makamit mo yung justice. Sana nga makamit natin. 'Di ba? Yung sa Kapa nga, 'di ba, natapos na yung kaso, wala naman akong balitang nabalik yung pera nila, 'di ba? Wala eh. Ang tanong pa diyan is kung halimbawang matapos yung kaso, kasi 3 years eh. Nag-fine ng 1 million ang sitaw. Mismong SEC naman yung nagsabi niyan, yung fine na yan dahil doon sa kanilang paglabag, doon sa ayun nga sabi, paglabag daw doon sa batas na sinasaad doon sa kontrata o doon sa license, 'di ba? Na lumabag sila. So nag-fine na sila ng 1 million. So may sabi mismo ng SEC, may 3 years 'yan. So may 3 years 'yan na kung saan yung sitaw may apila. So wala lang desisyon pero may apila pa. So 3 years po yan eh. Ang sabi nga ng SEC, hindi naman sila pinagsasara. Kaso ang sitaw yung nagsara dahil ewan ko kung ano yung ano nangyari doon sa council na legal council nila at saka doon sa naging ano nila bakit sila nagsara dahil maaari yung mga logistic no at yung mga bangko hindi na rin naman nagtitiwala. So wala na rin sigurong magkakapital doon o magiging seller, mag-ano pa ng seller. So paano sila kikita? 'Di ba? Paano pa bibili? So ang ginawa na lang siguro ng sitaw, sinara. Ang naging problema lang sa sitaw nung una, siyempre sumasagot sila. Tapos ang problema na lang ngayon, yun nga, hindi na sila nakikipag-ugnayan. Di umano sa SEC. Ayun yung sabi ng SEC. At di umano naman, sabi naman ng sitaw, nakikipag-ugnayan naman daw sila. Di ba? So, hindi alam ng mga seller kung ano talaga yung katotohanan behind that, 'di ba? So ngayon yung inaalam natin hanggang sa ito nga umabot may mga nagkaso, may mga hindi at ngayon aakyat na sa Senado. So yan yung inaantay ko.
na umakyat sa Senado para malaman yan. 'Di ba? Gaya ng sinasabi natin, hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi yan binigyan ng license. Kung una pa lang, yan ay rinibisan na, una pa lang, yan po ay chinek na kung legit to, kung ano yung company, yung complan niya o yung ah, tawag dito, yung business model niya. Kung una pa lang na-check na yan at hindi na pumasa, hindi na nabigyan ng lisensya. So yun lang yun naman punto ko eh. At hindi natin pwedeng ikatwiran at hindi ko naman tinutruan o kino-question yung kanilang ano, hindi ko alam procedure nila. Pero parang para sa akin yun yung parang mali yung procedure na kung saan bibigyan mo ng lisensya kapag may nagreklamo saka ka na lang gagawa ng kaso. Parang wala doon yung prevention. Dapat prevention muna, 'di ba? Dapat ma-prevent eh. Kaya dumami yung kaso ng mga nagiging scam company, 'di ba? Dahil sa ganung ginagawa, dahil ang katwiran, marami nag-a-apply, hindi po dapat maging katwiran 'yon. Sa dapat una pa lang gawin na kagad yung trabaho kasi Security Exchange Commission, 'di ba? So hindi po natin sila sinisisi. Ang sinasabi lang natin, baka pwede namang gawin nila para maiwasan na 'to na ayun na yung gawin nila, no? Na bago sila mag-issue ng license ng SEC, lalo na sa mga online, dapat revisahin muna nilang mabuti, pag-aralan, at doon pa lang imbestigahan na agad. Para una pa lang, hindi na yan makapasok. 'Di ba? Para wala nang nagiging biktima. So, yun po yung stand ko. Ngayon, sabi ko nga kanina, 50-50. Kahit hindi walang 50-50, kumbaga, wala tayo parehas assurance. Doon sa tinatayuan ko, wala rin akong assurance doon kung paano may babalik yung pera. Kung magko-complain din ako, wala rin akong assurance kung mababalik yung pera. Kung halimbawa, after 3 years, tapos wala pa rin ginawa ang sitaw. So yun, tama yung sabi ni Prof, pwede siyang issue ng cease desist order. So doon pa lang magsisimula. Kung halimbawa na-issue ng cease desist order, ang tanong, pwede ka pa ba mag-complain? Yes, pwede ka pa rin mag-complain nun. 'Di ba? Kasi wala namang binalik sa iyo. Pwede ka pa mag-complain nun. Pwede ka pang mag-complain kung gusto mo natin mag-complain. Pero ang tanong, ikaw coach, pag nangyari yung magko-complain, hindi na po. Kasi naniniwala po ako na matagal yan. Sa kasuhan po, lalo pag ganyan, no, kung may magkakaso ng estapa dyan, so magiging criminal case yan o halo-halo kung ano man, pag-uusapan yan, maaring 5 to 10 years, di ba? Kung halimbawang matapos man yan, ang tanong, may maliliquidate pa ba na pera sa sitaw sa tagal na niyan? Do you think kung halimbawa ang sitaw hindi na nga yan babalik o wala, do you think kung nangungupahan lang yan sa opisina ano ililiquidate doon? Umuupa lang. Hindi natin alam kung sarili nila yung lupa nung sa warehouse, 'di ba? Sabi nila sarili. So hindi natin alam kung ano pa yung nandun, 'di ba? Hindi natin alam yan kung na-hold na ba yan kasi wala pa naman nangyayari. 3 years 3 years na pwede pa sila. So wala pa yan sigurong nangyayari na i-hold yan, walang ilalabas yan. Walang ganon. Even nga mismo yung SEC, nung una tinatanong na wala silang karapatan para i-freeze daw yung account ng sitaw. So sa bangko yon, di ba? O, tama naman yun. So yun, wala pa silang karapatan na i-freeze yun, di ba? Sa ganun. So hanggat walang decision ang SEC, tama po ba? So para sa akin yun, hindi naman na kasi ako abogado eh. Ano ko lang yun, parang ano ko lang siguro yun dahil sa experience. May mga konti naman experience kasi dahil naging ano naman tayo, napasok naman tayo sa politika at doon sa mga batas-batas medyo may knowledge lang tayong konti pero hindi tayo ganun kagaling. Sa akin lang yung sinasabi ko na yun na ganun pero hindi ko alam talaga kung tatapusin yung 3 years na yun. Pero kasi nag-fine di ba? Nag-fine ako ng 1 million so meron akong 3 years, di ba? Na aapila ako doon. Kaya nga sabi pwede pang umapila sa korte yung sitaw, di ba? So yun, pwede yung mangyari. Ngayon, ang sinasabi ko lang po dito, kaya sinasabi ko, wala tayong masamang tinapay kay Prof. Kaso may mga nag-i-issue po no, sa atin na sinasabi na si Coach Jimro daw ay kinakalaban si Prof. No, hindi ko kinakalaban si Prof. At wala akong video na kinakalaban ko si Prof. Hanggang ngayon, nag-uusap kami ni Prof. Magkaibigan kami ni Prof. May mga business kami magkasama pa rin. Sa mga business na pinapasok niya, may mga ganun pa rin kami na pinag-uusapan. Mga negosyo. No po, si Prof po ay siya lang po yung, kita nyo naman kahit hirap na hirap,
ay talagang pinipilit niya rin. So, ah, na-appreciate ko yung ginagawa ni Prof para sa amin kasi affiliates niya rin po ako. Yung affiliates ko, mga affiliates niya rin. So nakita ko yung pagpupursige ni Prof. Kaya saludo ako kay Prof na Vincent sa ginagawa niya. At wala po siyang hinihingi. 'Di ba? So kung may mga nagdo-donate, donation po nila yon. Kumbaga sila nagdo-donate kusa. Walang hinihingi si Prof. Biruin nyo, sarili nila yung pera. Nakakalungkot lang yung sinasabi ng iba na okay lang daw yun kasi kumita naman siya. Yung kumita naman po niya, mga seller, ay hindi naman po yung galing sa inyo at hindi rin po galing sa akin. Yan po ay galing sa company. Company po nagbigay sa amin yan, no, sa mga kung halimbawa na-invites namin, sila po nagbigay niyan, hindi po yung kinuha sa seller. Kaya pinaghirapan po namin yan, pinaghirapan po yan ni Prof, 'di ba? Yung mga sinasabi doon na kung hindi scam ang sitaw, no, bakit si Prof ano yung sasabihin niya doon na hindi na ano ba na scam 35,000. Oo nga po, ako nga po magkano ganun din halos yung aking unang nilagay Pero syempre naipon po yun Sinasabi lang namin na ito yung unang linagay namin. Ako nga, 'di ba? Unang linagay ko nga 700 pesos lang hanggang sa nagdagdag ako. Tapos yung kinikita ko compounding capital. So ibig sabihin lang, yun yung sinimulan po namin. So nakaka-withdraw kami. Natural yun kasi nakaka-withdraw naman talaga kami. Nakaka-withdraw naman nun. Wala namang problema nun kasi wala namang revocation. Ang ganda-ganda nga, di ba? Nakaka-withdraw kami ng malaki doon. Hindi lang naman si Prof, ako rin. At yung iba pa, sila Sir Baki, at yung iba pa, sila Ma'am Irene, yung iba pang mga seller, kahit wala sa top 10, nakaka-withdraw naman po sila. Di ba? Yung iba nga, sabi, nakabili ng motor, nakabili ng lupa, nakabili ng bahay. So, hindi lang kami. So, marami pong kumita. Kaya doon sa mga kakasimula ko lang, sabi ng iba, 30K, ganito, wala ako na. Hindi namin kasalanan po yun. 'Di ba? Nag-join po kayo na kung saan doon na yung time na na-revoke. So kasalanan po ba namin yun? Malay ba namin doon? Kung alam lang po namin na mangyayari yun, bakit pa itutuloy yan? 'Di ba? At meron namang binigay na inaayos naman, 'di ba? So yun naman yung nakita natin at sa ano, wala naman linagay doon na sinabi na bawal mag-promote, no? Mag-ingat sa ganito. Wala namang ganun Revoke lang yung license at sinasabi aapila yung sitaw at may ginagawa sila. So nagpapatuloy tayo noon, 'di ba? Hangga't di nagsasara. So sa amin, yung huli nga, hindi na kami naka-withdraw, ang laki noon. So tutuusin pa, bukod po na sa kapital ko at doon bukod pa doon sa commission na ibibigay sa akin ng sitaw, almost 2 million pa yung pera ko sa sitaw. Kung tutuusin. Kay Prof, ganun din. Malaki yan. Mga 3 million pa ata yung pera niya sa sitaw. Kung isasama namin yung komisyon. 'Di ba? Pero hindi na namin inano yun. Yung kapital na lang namin, 1 million pa yung sa akin dyan. At alam nyo po yan, live ko po yung ginawa. 'Di ba? Yung winidraw ko, hindi ko winidraw yung iba pinasok ko kasi gusto ko nga ma-hit yung 1 million na yun. Kaya naging 1 million yun. Actually, 800,000 pa lang yun. Naging 1 million kasi nga, nandun din yung asawa at anak ko. Kasama din, no? Gumawa rin ako ng account para sa kanila. So, kaya total lahat nun is 1 million. Plus yung, kung idadagdag mo pa yung commission na hindi ko natanggap sa sitaw, nasa megit 1 million yun. So, 2 million plus ang kung baga babalikan ko sa sitaw. Pero okay na sa akin yun, maibalik lang sa akin yung kinita ko doon sa sitaw, doon sa pagiging seller, yung 1 million. So yun yung hinahabol ko na lang sana. Ngayon, kung halimbawa na maibigay, di salamat. Kung hindi, wala na naman ako magagawa dyan. Gaya na sabi ko nga sa inyo, risk taker ako. Ako nagdesisyon dito, hindi ko ni sinisisi si Prof dahil sa kanya nainganyo ako na hindi kasi alam ko naman yung puso ni Prof na shiner namin yan na gusto natin makatulong sa lahat. Na akala natin, yun na. Pero dahil sa nangyari, di ba? So mahirap naman din sisihin yun, Sec, dahil doon sa ginawa nila. Pero may nakikita lang tayong medyo parang may mali lang na ganun din sa sitaw, may mali lang din sila. So pareho, both nakikita ko may mali silang ginawa. Di ba? So, gaya ng sinasabi natin, pinakinggan nila yung reklamo ng hindi seller, 'di ba? At sana tiningnan muna nila na kumbaga inimbestigahan nila. So, sabi nila yung sa business model daw, legit ang sitaw, wala sinasabing scam ang sitaw
SEC mismo nagsabi niyan. Ang sinasabi ng sitaw, legit ang company, mali lang yung business model. Kaya ang tanong lang diyan, kung mali yung business model, bakit hindi ginawa nung una? Kasi kung ginawa yung una, mali yung business model, na itama na bago pa nangyari to. So yun lang naman yung punto natin doon. Diba? So pinapaliwanag ko po ito para both side maintindihan po natin kung bakit merong tumatayo na hindi magko-complain at ba't may tumatayo na magko-complain. Pero ang sinasabi ko, both yan, walang assurance. Okay? Yung stand ko, hindi ko sinasabing assure yan na babalik yung pera namin, pero yun yung tayo ko. Doon naman sa stand ng mga magko-complain, wala rin ako sinasabi na assurance yan. Hindi natin sigurado. Kung halimbawa, doon sa mga na-complain, nagbalik yung pera, ako hindi nag-complain naman. Okay lang yun kasi yun yung nag-decision ko eh. 'Di ba? Kung halimbawa naman, sa amin mga hindi nag-complain, bumalik yung pera namin at sa mga nag-complain, hindi. Dahil nag-complain kayo, hindi nabalik yung pera nyo, decision nyo yun. 'Di ba? So wala tayong sisisi na, ay, kasi ininganyo kami ni Prof kasi ininganyo kami ni Coach Simro. Hindi po ganon. No? Kaya nga malinaw na sinasabi ni Prof kanina, hindi siya naghihikayat. Pinapaliwanag niya lang kung ano yung dapat gawin ng mga magko-complain. At pinaliwanag niya rin kung ano naman yung mangyayari kapag di ka nag-complain. So dapat naiintindihan po natin. Lawakan lang natin yung isip natin. At wag na tayong mang-intriga. Okay? Ang layunin lang natin maibalik yung pera. Wag na nating intrigahin si Ma'am Vine Padilla, wag niyo na natin intrigahin si Prof at wag niyo na kaming intrigahin, no, sa mga ganyan. Ganun no po. Yung may mga tao kasing hindi masaya eh, 'di ba? Kaya ganun yung ginagawa nila. Pinagsasabong, pinag-aaway. Masaya ba kayo noon? Kung talagang seller ka at gusto mo maibalik yung pera pero pinag-aaway-away mo yung mga leaders na may na gumagawa ng solusyon para sa inyo. Ano ba yung nagawa mo? 'Di ba? Diyan sa mga naninira. Ano bang nagawa sa mga seller na naninira, sa mga seller na comment ng comment doon sa GC? Ano bang nagawa mo? May nagawa ka ba o may ginagawa ka ba? Di ba nakikisabay ka lang din naman? 'Di ba? Kung ano yung update nila, kung ano, 'di ba nakikisabay lang naman din tayo. So, kung wala ka rin naman din masasabing maganda, wala naman tayong masasabing mas magandang manahimik na lang po kayo. Mas magandang manahimik tayo. Kung ano yung stand mo, yun yung stand mo. 'Di ba? Doon ka hindi yung para kang balimbing, para kang unyango, 'di ba? Napaganon-ganon ka. Tapos sasabihin dito, papasa mo dun sa iba, sasabihin ni Pro, papasa mo, pinag-aaway mo pa. Tapos ngayon, mayroon pa mag-i-issue na si Coach Jimro, ganon na kay Prof Vincent. Wala akong ganon. No, kahit pakinggan niyo pa ulit-ulit yung video po, walang ganon. Hindi ko kinakalaban si Prof, kaibigan ko yan si Ma'am Divine. Hindi man kami magkakilala, hindi man kami magkaibigan, pero respeto ko yan kasi nandun ako sa stand niya. So lahat tayo gusto ng katotohanan. So hindi ko sinasabing pag nagdemanda kayo, ayaw nyo ng katotohanan. Lahat tayo gusto natin ng katotohanan. Kaya nga natin ginagawa to. So ang punto lang dito is maibalik yung pera natin sa anong paraan? Paanong paraan? 'Di ba? So both sides yan may purpose, 'di ba? So makarating sa Senado, ma-open yan, mas maganda. 'Di ba? Para malaman talaga natin kung ano yung mga dapat gawin pa. Okay, so malayo pa yung labanan na yan, yung journey na to, kaya marami pa tayong magiging update kung ano yung mangyayari as per Prof. Vincent by next week. Loobin ng Panginoon na yan, umakyat na sa Senado at mapatawag na yung dapat patawag at doon na magkakaalaman. Okay po? So yan lang po yung aking stand at paliwanag ko para naman sa mga seller na nag-update na kasi doon sa GC ko, no, ina-update ko lang doon is yung nasa YouTube ko. Kaya ako naman po ginagawa yon na nag-YouTube na lang ako at doon ako para hindi na ako magpapaliwanag isa-isa. Dito ko na lang sinasabi lahat nung sa loobin ko. 'Di ba? So, kung halimbawa sasabihin nyo, kumikita lang kasama po 'yun kasi kailangan din naman natin 'yan kasi may binabayaran tayo, 'di ba? Tulad nito sa Zoom meeting, no, nagbabayad din po tayo diyan at syempre yung kasama na po yun. Hindi naman natin may kakailayan na kumikita talaga. Kumikita naman talaga kami dito. Siyempre, hindi naman nangyayari naman to na-update kayo. Naghihirap din naman. Pinagpapaguran din naman namin to. Mahanap kami ng mga parang para ma-update kayo, di ba? So, kung ano yan, hindi naman kayo nagbabayad yan. Pinanonood nyo lang naman tong video namin. So,
So, si YouTube naman yung nagbabayad sa amin. Kaya wag nyo nang intrigahin din si Prof na kumikita siya doon sa YouTube. Natural po yun. Kasi kung gusto nyo rin pong kumita, gawa din po kayo ng content nyo. Ganun lang naman po yun. Wag po tayong manira, wag po tayong mainggit doon sa mga tao na gumagawa ng paraan para kumita pa rin. Hindi po natatapos ang buhay natin dito sa sitaw. Hindi lang po ito ang negosyo, marami pong opportunity. Kaya nga po ako nagpapasalamat sa kabila ng mga nangyaring ito, marami pa rin yung nagtiwala sa atin at nag-join doon sa ating TJ Community Business Group na ginawa po natin na ngayon po marami po tayong ginagawang ah, tinuturo na kung paano magninegosyo, ano yung mga dapat negosyo. Andiyan pumapasok yun nga sa easy commerce, yung dropshipping, nandiyan din yung sa mga franchising. So may mga dropshipping din diyan at yung mga franchising ng mga yan yung Alex, Samgyupsal, Cycle House, yan at meron pa na marami pa tayo yung gasoline station, antayin lang natin. Kasi may mga ini-invite po ako na magpe-present talaga no, na galing talaga sa company. Okay? Yung sa Cycle House, may mga nagsubok na, may mga nag-invest na. Dito sa Lex Lechon, meron na rin po. So may mga kumikita na. So iba-iba kayo naman po mamimili doon sa Easy Commerce na pinasok namin. So kumikita na rin po kami doon. 'Di ba? So marami pong business na kayo yung ang purpose naman po kasi yung TJ Community Business Group ay makatulong sa mga kapwa nating OFW na nagdanais magnegosyo. Na kahit nandito kami sa abroad, pwede pa rin kumita. Tulad niyan, yung gasoline station na co-ownership ko. So quarterly po yan kumikita ko. So pakikita ko po yan no, kung paano yung statement account na pinakikita nila sa amin tapos pumapasok yan sa bangko ko quarterly. So yun, maganda yun. Tapos meron pa akong sa hostel, no, Coron, na kung saan quarterly din pumapasok. At meron din naman akong pumapasok na monthly. So diyan ko linalagay yung mga kinikita ko rin dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, imbes na gagastusin ko yan sa pagdemanda, di ako na lang ilalagay sa business, di ba? O kumikita ako ng 5% yung iba mas malaki, di ba? So naiipon-ipon siya. So mas makakabawi pa ako doon. So yun lang naman po yung akin. Kaya kung mga nakikinig dito na gusto nyo makasama doon sa TJ Business Group, okay lang naman po yun. Pero yun nga lang po, may mga rules po kami doon. Kung ikaw ang interest mo lang ay ah, may hidden agenda ka doon, so tine-check ko po yung profile nyo. No? Kapag nakalock yung profile nyo, sorry, hindi po kayo makakasama doon. Kapag hindi picture mo yung nakalagay, sorry din, hindi ka makakasama doon. So kailangan, gusto ko doon yung totoong tao na nakikita kasi hindi naman po ako scammer, hindi naman tayo scammer. Okay? Kasi nakita nyo naman sa FB ko, pangalan ko mismo nakalagay dyan, mukha ko mismo nakalagay dyan. 'Di ba? Kasi diyan ko pinakikita kung sino ako na hindi tayo nanloloko ng tao. Gaya ng sinasabi ng iba. 'Di ba? So madali lang sabihin na manloloko yan, scammer yan, ganito yan. Pero hindi yun yung katotohanan. Hindi lahat ng sinasabi nila totoo. Ang tanong lang doon, kakilala mo ba siya? 'Di ba? Tanungin ka agad nyo, kakilala mo ba siya? Paano mo nalaman? Ba't ito? Picture niya, tas pangalan niya, siya naman talaga yan. O bakit yung nagsasabi na, may mga nagsasabi na scammer si Prof, scammer kami, ganito, ganyan. Yung mga nagsasabi na tingnan mo, 'di ba? Hindi nila pangalan yung nakalagay. 'Di ba? Kung pangalan man nila, wala silang picture, tapos nakalaki yung profile. O, 'di ba? O, sino yung totoo? O, sino yung paniniwalaan? Yung paniniwalaan mo ba yung tao na hindi mo nga nakikita yung mukha? Tapos magsasalita na scammer. Tapos pag tinignan mo yung baliktad yung pangalan, o kaya hindi naman niya talaga pangalan, 'di ba? So, yun na lang po, no? Hindi na yung ako magsasalita, no? Kayo na lang, 'di ba? Tingnan niyo na lang yung profile namin pareho. Kung siya ay nagtatago sa maskara, nagtatago sa ibang muka, nagtatago sa mukha ng aso, sa mukha ng pusa, sa mukha ng halaman, ng puno o kung sino ano man 'yan, 'di ba? O tapos nakalaki yung profile, hindi mo makita, hindi mo siya makita, wala siyang picture ni isa dun sa profile niya, o 'di ba? O sino ngayon yung manloloko, sino yung scammer, 'di ba sila 'yon? So yun lang po 'yon. Okay? At yung iba naman, nagsasabi, although may mga picture sila, hindi naman lahat din yan totoo na sinasabi nila. Yung iba dyan, may inggit lang o hindi, sa ganitong business, merong mga nainggit sa atin, may nagagalit sa atin kasi minsan may stricto tayo sa GC, rini-remove natin, binablock natin sila pag hindi magaganda yung attitude. So yan, mga nagagalit yan. Kaya yun yung mga
nagme-message na yon. Pero hindi lahat po yan, totoo yung sinasabi, di ba? So, yun lang po, no, yung ating update ngayon. Maraming maraming salamat. Please like, subscribe, and share nyo po itong video nito para mas marami pa pong ma-update. At syempre, pag nag-subscribe ka, every time na mag-upload ako, ma-inform ka na meron po tayong update. So, yun lang po at maraming salamat muli. Lagi po natin tandaan, sa pagninegosyo ay may risk po yan. Dapat alam na po kagad natin yon. At sa lahat ng business, hindi pa natin alam kung kikita o hindi. Kaya nga dapat aralin natin. Ayun po yung tinuturo natin sa TJ Community Business Group. Aaralin natin yung negosyo, i-legit check natin kung talagang kikita, kung paano kumikita. So lahat yan. No po, chine-check po natin yan. At para na sa ganun, makaiwas na po tayo talaga doon sa mga scam na company. So wala naman po tayong hinahangad na manloko ng tao. Hinahangad natin is makatulong sa maraming tao. At darating po yan. At gaya ng mga napapanood natin, mga successful na tao ngayon, mga Pilipino, naging success sila, nagsimula po lahat yan sa marketing. Nagsimula lahat yan sa pag sinubukan yung business. Nagsimula lahat po yan na marami din nawala sa kanila bago sila naging successful. Sabi nga natin, yung failure, ayan yung susi para sa success natin. So, success is start when you decide to begin. Doon lang naman magsisimula yan. Once na nagsimula ka magdesisyon, doon magsisimula yung success mo. At syempre, during that journey, meron kang mga pagsubok na pagdadaanan na dapat pa natin malampasan. Okay? So maraming maraming salamat po. Muli po, ito si Coach Jimro. Walang mahirap sa taong may pangarap. At manalig lang po tayo sa Panginoon. God is in control of everything. God is all-knowing, no? And God is good all the time. God bless you. Bye-bye.